Baguio City Mayor Magalong naggalit. Nagbitiw ng mabigat na salita versus Martin Romualdez at Sandro Marcos. Back to business sa flood control scam? Umiinit na naman ang usapin matapos diretsahang batikusin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mabagal na imbestigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Anya, senador pa lang ang nagagalaw habang marami umanong congressman ang hindi pa nasasangkot sa mga kaso. Pero bakit tila mabagal ang pag-usad ng imbestigasyon? Ito, bumanat ulit si Mayor Magalong. Post ng News 5. Back to business sa flood control scam. Dismayado si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa takbo ng imbestigasyon sa maanomalyang flood control project sa bansa. Sabi niya, frustrating and very disappointing. Senador pa lang ang nagagalaw. Ibig sabihin nagagalaw na pakulong. Jinggoy, Revilla, nakalabas. And then, dalawa lang kasi si Marcoleta, hindi naman flood control yung kanya. Congress, wala. Yung mga congressman, wala pa. Pangiti-ngiti lang sila. Yung iba nga sa kanila, nandyan pa sa impeachment prosecutors dagdag ni Magalong. So sinong nandyan? Loistro, Chua, Ridon. Oo nga, nandyan sila. Yet pa niya, mabagal ang investigasyon. At kaunti pa lang ang naiihaing kaso kumpara sa dami ng umano'y mga anomalya sa flood control project. Agree ako dito sa pahayag ni Mayor Magalong. May nabasa kong post kanina. Meron daw matinding landslide sa Baguio City. I don't know saang banda. Landslide. So, may mga press conference. Dizon, anong sinasabi ni Dizon? Ano na daw? Kitang-kita na daw ang improvement. Improvement sa ano? Saan na ba yung... Here, ito. hanggang ngayon, Dizon. marami tayong mga sinimulan na mga intervention sa iba't ibang areas sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar. Kasama na yung Oplan Contrabaha na ginaunch ng ating Pangulo. And dahan-dahan nakikita natin yung mga magagandang resulta. Pero sabi nga ng Pangulo kanina, hindi nagtatapos dito to. Tuloy-tuloy yung interventions natin at kailangan talaga maisaayos na yung taon at dekadang ng mga hindi maayos na pagsasagawa ng mga flood mitigation interventions. No? Anong gumagana ng mga interventions? Merong lumalabas na mga videos ngayon. Pahayag ng Pangulo, June 26 last year, sa J. Araneta, Quezon City. Anong pinagmamayabang ng Pangulo? Dito sa lugar na ito, palaging binabaha ngayon. Dahil nilagyan natin ng mga tubo na mas malaki pa sa tao ang luwang. Yung anong tawag doon? Diameter. Hindi na yan magbabaha. Yan ang sabi niya last year. Ngayon, lubog sa baha ang J. Araneta. Ano pa? Yung pinagmayabang nilang dalawa ni Dizon. Mula daw nung sinimulan yung mga flood control interventions, wala daw baha in 1 year. Kaya ngayon, sinisingil ng taong bayan itong Pangulo natin. And of course, nang dahil yan kay Dizon kasi bulong ni Dizon 1 year, Mr. President, walang baha dahil sa mga interventions natin. Anong walang baha? Grabing baha. Tapos, ipagmamayabang ni Dizon, ni Claire, na gumagana ang flood control intervention. Sinong maniwala?
Ulitin natin ha. Nasabi nga, na-report kanina, alam niyo naman, simula nitong late last year hanggang ngayon, marami tayong mga sinimulan na mga intervention sa iba't ibang areas Weh, sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar, kasama na yung Oplan Contrabaha na ginaunch ng ating Pangulo. And dahan-dahan nakikita natin yung mga magagandang resulta nito. No? Pero sabi nga ng Pangulo kanina, hindi nagtatapos dito to. No? Tuloy-tuloy yung interventions natin at kailangan talaga maisaayos na yung taon at dekadang ng mga hindi maayos na pagsasagawa ng mga flood mitigation interventions. No? Nasabi nga, na-report ang kapal naman ng mukha. I don't know kung naniniwala kayo sa sinasabi niya. Oh, another example ng kapalpakan ng DPWH, yung EDSA reblocking. Pinagmamayabang niya last year na matitibay daw yung asfalto na ginamit, advanced technology ang ginamit, tatagal ng 5 years yung pag-repair. Ngayon, wala pang isang taon, bitak-bitak na yung asfalto. O, anong palusot ni Dizon? Dahil daw sa mga barriers. Ano, wag nyo namang insultuhin ang taong bayan, Honorable Secretary Dizon. Barriers, anong kinalaman ng barriers? Talagang mabubutas yun dahil low quality na naman ang nangyari. Sinabi nyo na ginastos nyo ng tama yung pundo ng bayan. Paano tama yung paggastos na ngayon pa lang, wala pang 1 year, sira-sira. So maniniwala pa ba kami sa inyo? To me, hindi na. I'm sorry. Puros kayo salita, wala sa gawa. Post ng JM, ano ba ito? Balita, ang balita ngayon. Grabe, pataas ng pataas ang tubig. Yung Lamesa Dam, may post akong nabasa, lagpas na sa critical level yung tubig at expected magre-release ng tubig yung Lamesa Dam at mababaha pa more ang maraming parte ng ating bansa, lalo na sa Metro Manila, sa Luzon. Ito, anong ginagawa ng Pangulo? Wow, galing. Yan po. Sa picture. Nagmo-monitor lang. Ano ba yan? po talaga Oh. Marcos Jr. nakamonitor umano sa matinding pagbaha dulot ng habagat. Mahigpit umanong binabantayan ni Pangulong Marcos Jr. ang epekto ng habagat. Partikular, ang pagbaha sa ilang lugar at pagtaas ng level sa tubig ng mga dam at reservoir. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inatasan ng Pangulo ang mga kaukulang ahensya na palakasin ang alerto at koordinasyon, kabilang ang maayos na pagpapalabas ng tubig mula sa mga dam upang maprotektahan ang mga komunidad at infrastruktura. Sinabi ni Castro na ilang lugar sa Central Luzon ang nakakaranas na ng pag-apaw ng tubig habang maraming bahagi ng Metro Manila at mga karatig lalawigan ang binaha dahil sa tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan. Patuloy aniyang minomonitor ni Marcos ang sitwasyon upang matiyak na handa ang mga ahensya sa pagtugon ng pangangailangan ng mga apektadong residente. Ayan. So, reaksyon ng taong bayan. 6,900 ang nag-react. 6,600 ang tumatawa, 156 ang galit, 141 lang ang nag-like sa kanya. Wala nang naniniwala dito sa palasyo. Kawawan taong bayan. Comments. Monitor lang para makita niya saan maglalagay ng submarine. Ano pa? Monitor lang, alang ginagawa, nakamonitor. Ayan, dami ng iponing tubig para lagyan ng palay. Kaya pala gusto ng rocket, pag binaha ang Malacanang, punta sila sa Mars. Ay nako,
nakamonitor habang may sesyon. Nako, hindi makakatulog ang mahal na Pangulo niyan. Gising, magdamag, sigurado. Oh, ano sa tingin nyo? Nakakatulog ba ng mahimbing ang Pangulo ngayon? Yung bang, talaga bang mayroon siyang malasakit sa mga nababaha? I don't think so. Wala lang. Ang kanila lang is, ang iniisip lang nila yung ratings. Kasi kung totoo pa na may malasakit sa taong bayan, hindi niya pinabayaan na mangyari itong grabing nakawan sa flood control. Napakahinang presidente itong atin. Kaya tama yung babala ni Tatay Digong natin noon bago mag-eleksyon 2022. Weak leader yan. Huwag nyo akong sisihin pagdating ng panahon. Ayun. Kaya, sabi niya, anong gagawin natin? Ayan, monitor lang. Tapos, anong sabi niya last year? Tanggapin na natin yan. Wala na tayong magagawa. This is now the new normal. Parating talagang mga bagyo, mga pagbaha. Mag-adjust na lang tayo. Ganyan yung mga pahayag niya. Isa pang nakakatawa yung promise niya last year. Nawala na daw ba? Tingnan ko lang ito yung promise niya last year. In 1 year's time, sabi niya, walang baha. Dahil inayos na daw lahat. 1 year. So, ang pangako sa akin, pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. So, mga 1 year. 9 months na trabaho, bago dadating ulit ang ulan, hopefully by that time, hindi na tayo makakakita ng baha. Kagaya ng nakita natin noon. Dahil lahat ng nakaharang, lahat ng parado na labasan ng tubig, ay yun ang lilinisin at hindi na mababara. May dadaanan na yung tubig palabas. Kaya yan ang project natin. Okay, I'm sure pagbantayan ninyo, tignan ninyo kung ano yung nagiging progreso at nakakasiguro ako na malaking tulong itong ginagawa ng paglilinis. Ang projection natin, ang pangako sa atin, 1 year. So, ang pangako 1 sa year. atin, pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. So, 9 months na trabaho, bago dadating ulit ang ulan, hopefully by that time, hindi na tayo makakakita ng baha. Kagaya ng nakita natin noon. Dahil lahat ng nakaharang, lahat ng parado na labasan ng tubig, ay yun ang lilinisin at hindi na mababara. May dadaanan na yung tubig palabas. Kaya yan ang project natin. Okay, I'm sure pagbantayan ninyo, tignan ninyo kung ano yung nagiging progreso at nakakasiguro ako na malaking tulong itong ginagawa ng paglilinis. Ang projection na Ano ngayon? Mr. President, Secretary Vince Dizon, pangako nyo yan, Hindi naman kayo pinilit ng taong bayan na magsalita. Ngayon, grabing baha. Wala pang 1 taon. Maniniwala pa ba kami sa inyo? To me, wala na. Puros lang salita. Yan si Vince Dizon at ang Pangulo. Kaya binubudol nila ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito.